Carlos POV. It's been a week at hindi pa nagigising si Jillian. Flashback. Jillian. Sigaw ko at dali-daling tumakbo papunta sa kanya. Dumating ang ambulansya at binuhat ko siya, tsaka hinaga sa stretcher. Sinakay na siya sa ambulansya at sumunod na rin ako. Pagkarating namin sa ospital, ay agad nilang dinala si Jillian sa emergency room. "Sir, ano pong pangalan ng pasyente?" Tanong sakin ng nurse habang may hawak na clipboard. "Jillian Kate Benitez. Ano niyo po ang pasyente?" "I'm her husband." End of flashback. Galit na galit sakin ang parents ko, dahil sa nangyari kay Jillian. Kung hindi ko lang daw siya hinayaan na umalis nun, ay hindi sana ito mangyayari. Hindi alam ng parents ni Jillian ang lahat ng ito, dahil baka lumala pa ang problema. Nandito ako ngayon nakaupo sa gilid ng kama ni Jillian, habang pinagmamasdan siya. A car bumped her at tumama ang ulo niya sa kotse. Good thing it's not that bad, pero isang linggo na ang lumipas pero hindi pa rin siya nagigising. Jillian POV. Unti-unti kong minulat ang mga mata ko, at ang labo ng paningin ko. Parang pinupukpok ng martilyo ang ulo ko, dahil sa sobrang sakit nito. Nang lumino na ang paningin ko, ay napagtanto ko na nasa ospital ako. Inikat ko ang paningin ko, at nadatnan si Carlos na nakaupo sa gilid, at nakapatong ang ulo sa gilid ng kama. Napansin ko ring natutulog siya, at hawak niya ang kamay ko. Pinilit kong igalaw ang kamay ko, na siyang nagpagising sa kanya. "Baby, you're awake. How are you feeling? Do you need anything? Does something hurt?" Sunod-sunod niyang tanong pero hindi ako makapagsalita, dahil parang nawalan ako ng boses. "Wait, I'll call the doctor." Tumayo siya at pinindot ang nurse button, at maya-maya lang ay may dumating na doktor na may kasamang dalawang nurse. Tumabi muna saglit si Carlos, at agad naman akong sinuri ng doktor. "Mrs. Benitez, how are you feeling?" Tanong niya sakin, "Dizzy," bulong ko. Matapos sabihin ng doktor ang mga gagawin ko, para mabilis na maka-recover ay umalis na din sila. Lumapit naman sakin si Carlos, at umupo ulit siya doon sa upuan na nasa gilid ng kama ko. "Baby, I'm sorry. What are you doing here? Look, I'm so sorry. If I didn't let you get out of the company, this wouldn't happen. Tell me, ilan ang babae mo?" Tanong ko at hindi siya sumagot. "Do you need anything?" Pag-iiba niya ng usapan. "Water?" Tumayo naman siya at nagsali ng tubig sa baso, tsaka inalalayan akong umupo at binigay sakin ang baso. "Carlos." "Yes baby, get me out of here." Saad ko at napatigil naman siya sa ginagawa niya. "You're not fully recovered yet. You can't leave your bed. Please." Kahit paikat lang sa ospital, paulit-ulit ko siya kinulit, hanggang sa pumayag siya. Kumuha siya ng wheelchair, at tinulungan akong umupo doon. Habang nag-iikot-ikot kami, ay napadaan kami sa nursery room. "Carlos, wait lang," saad ko at tinihil niya ang pagtutulak sa wheelchair. Dahan-dahan akong tumayo, at lumapit sa glass window, at pinagmasdan ang mga cute na sanggol. "Oh, ang cute nila oh." Tuwang-tuwa kong sambit. "Naiinggit ka yata. Bakit? Gusto na ba ng baby ko na magka-baby na kami?" Tanong niya at hinawakan ako sa magkabilang balikat. "Hindi pa tayo bati no?" Saad ko at tinanggal ang mga kamay niya sa balikat ko. What can I do para magbati tayo ha?" Bulong niya at niyakap ako mula sa likod ko. "Carlos, tumigil ka nga. Nakakahiya oh," bulong ko nang halik-halikan niya ang leeg ko. "Then, let's go back to your room," saad niya. Tumango na lang ako at umupo na ulit sa wheelchair. Pagkarating namin sa kwarto, ay tinulungan ako ni Carlos na umupo sa kama, at agad niya akong sinunggaban ng halik. Agad na napahiwalay sakin si Carlos nang may biglang umubo. "Dad," saad ko, "mukhang gusto niyo na akong bigyan ng apo ha?" Saad niya na ikinapula ng mukha ko. Nasaan po si Mommy?" Pag-iiba ko ng usapan. "Nandun ang bagal maglakad. Kasama niya yung mga kaibigan mo," saad niya at dumating na sila Mommy. "Kate," sigaw ng mga kaibigan ko at niyakap nila ako. "Grabe ka girl, pinag-alala mo kami. Kala namin ano nang nangyari sa'yo." Saad ni Reese. "Ayos ka lang girl?" tanong ni Kala at tumango ako.
Kung di ka lang namin sinugod sa inyo, di pa namin malalaman na nandito ka sa ospital. Saad ni Kim at nagtawanan naman sila. Iho, nasaan pala ang magulang mo? Tanong ni Mom. Nasa bahay po Mommy. Dadalaw sila dito mamaya, sagot ni Carlos at nilingon siya ng mga kaibigan ko. Siya yung asawa mo? Tanong ni Reese sabay turo kay Carlos. Siya nga, saad ko. Teka, parang nakita ah. Oo nga, ikaw yung nasa coffee shop. Aray, sigaw ni Kala nang kurutin ko siya. Manahimik ka, I mouthed. Ano yun Kala? Tanong ni Mom. Wala yun Mommy. Ibang tao yung nakita niya. Diba? Saad ko at tiningnan si Kala. Opo, tita. Namalikmata lang po ako, saad ni Kala sabay tawa. Ganun ba? Sige, mauna muna kami ha. Palm niya at tumungo kami. Baby, I'll just go with them ha, palm ni Carlos. Wait, wag, sigaw ng mga kaibigan ko. Hoy, anong wag? Tanong ko. Basta wag. It's okay, iho. Samahan mo muna ang asawa mo, saad ni Dad at umalis na siya. Tumayo ang mga kaibigan ko, at nagtabi-tabi sila sa gilid ko. Upo ka, ikaw yung asawa, kami ang katabi, saad ni Kim. Anong trip ng mga to? So, sino yung kasama mong babae? Kala, sigaw ko. What? Don't tell me babero itong asawa mo. I can't believe that they can say that in front of him. No, it's just a misunderstanding, saad ko. Then who is it? My cousin, his sister. Nagkatinginan kami ni Carlos dahil magkaiba ang sinabi namin. Ano? Tanong nila. Hay nako Jillian, you aren't really good at lying, iling-iling na saad ni Kala. Fine, but don't tell my parents. And why? Sigaw nilang tatlo. Basta, wag na kayong makialam. Gusto nyo ng jowa diba? Libreng-libre yung mga kaibigan nito, saad ko sabay turo kay Carlos. Ha? Tanong ni Carlos. Carlos POV. Boss, napatawag ka? Tanong ni Gab. You want a girlfriend? Tanong ko. What? Natatawa niyang tanong. Bakit boss? May irereto ka? Tanong ni Jeff. Magkakasama kayong tatlo? Yes boss, sagot ni Migs. Good. Pumunta kayo dito sa ospital, utos ko at pinatay ang tawag. Done. Papunta na sila dito, saad ko at nilingon silang apat. Anong trip mo Jillian? Ba't mo kami nirereto kung kani-kanino? Sabat nung Reese. Gusto nyo rin naman diba? Inis na inis nga kayo sakin, kasi ako yung unang kinasal sa ating apat diba, nakangising sambit ni Jillian. Aish, sila lang yun saad nung Kala. Whatever, ganito pala ka-moldy tattoo si Jillian pagdating sa mga kaibigan niya. Ilang minuto na ang lumipas nang dumating ang tatlo. Hey boss, nasaan na yung mga nirereto mo? Tanong ni Gab nang makapasok sila sa kwarto. Ayun saad ko sabay turo sa tatlong babae na tulog sa sofa. Girls, tawag ni Jillian at naalimpungatan naman si Kim. Ano? Inaantok niyang saad. Baka gusto niyong ayusin yung mga itsura niyo, natatawang sambit ni Jillian. Bakit? What the? Hoy gising. Sigaw niya at pinaghahampas ang dalawa. Kim, sigaw ni Kala nang magising siya. Gising, tumulo ang laway mo. May mga lalaki dito Tili niya, at agad namang umupo ng maayos si Kala. Hala Reese gising. Sigaw naman ni Kala at sinampal na si Reese. Mga pasaway tong mga kaibigan ni Jillian Ang ingay niyong dalawa. Reklamo ni Reese. Ano mga sis? Kaya niyo pa? Natatawang tanong ni Jillian. Pasaway ka. Mga sabog pa kami. May CR dun, baka gusto nyo mag-retouch muna, dali-dali namang tumayo ang tatlo at nagunahan papunta sa CR. Boss, anong pangalan nung naka-off shoulder? Tanong ni Gab. Kala, yung naka-crop top? Tanong ni Jeff. Kim. Yung naka-dress? Tanong ni Migs, Reese, Jillian POV. Natawa naman ako ng palihim, nang tanungin nila ang mga pangalan ng mga kaibigan ko. Kumusta ka na Jillian? Tanong nila sakin. Ayos lang naman. So, sinong babae yung nakita mo? Pang-asar ni Gab at sinapak siya nila Jeff. Pasaway ka talaga Pinapaalala mo pa sermon ni Migs, ayos lang, saad ko. Bati na tayo, baby. Tanong ni Carlos. Pag naging sila ng mga kaibigan ko,
saad ko at nilingon niya ang mga kaibigan niya. Mga tol, alam nyo na ang gagawin. Yes boss. Sigaw ng tatlo at lumabas na ang mga kaibigan kung nakapag-retouch na. Hey Kim, wanna hang out? Tanong ni Jeff at Hinela palabas si Kim, Kala let's date. Pag-aayaya ni Gab at Hinela din palabas si Kala. What's up Reese? Let's chill. Sambit ni Migs at Hinayla na palabas si Reese. Pagbalik ng mga yan, mga mag-jowa na yan, saad ni Carlos habang natawa. Carlos, gusto ko na umuwi, parang bata kong saad. Stubborn baby, you will be discharged tomorrow. Bakit bukas pa? I'm not a doctor baby, saad niya at pinitik ang noo ko pero mahina lang. I missed 1 week of school. So do I. But don't worry, they knew what had happened. Wait, so do you. Yep, I can't bear to let you here alone. Bakit naman? Tanong ko pero tinuwanan niya lang ako. Eat up, I'm not hungry. Kakain ka ng kusa o ako magpapakain sa'yo? Tanong niya sabay ngisi. Sabi ko nga, gutom ako, saad ko sabay subo ng pagkain. Jillian POV. It's been a week at ngayon na lang ulit ako papasok sa school, paniguradong marami akong na-miss na lessons. Hey Jillian, sigaw ni Seth at niyakap ako. Na-miss kita. Ilang linggo na tayong di nagkikita. Saad niya. Na-miss din kita Seth, naging busy ka na sa practice mo eh. Di mo na kami nakakasabay ni Shai tuwing break time. Sorry, balita ko na aksidente ka daw. Okay ka na ba? Pag-aalala niya habang hawak ang mga kamay ko. Oo okay na ako, congrats nga pala. Nanalo kayo sa laban niyo. Salamat, sayang nga di ka nakapunta. Sorry di bale, babawi ako sayo, sige ba? Napalingon kaming dalawa sa biglang umubo. Agad kong binitawan ang kamay ni Seth nang makita ko si Carlos, na nanlilisik ang mga mata. Tinignan niya ako ng masama sabay ngisi, lagot ako nito mamaya. Tara na, Jillian. Umupo na tayo, saad ni Seth sabay hila sa kamay ko. Naku po, lalo akong mapapahamak nito. Nang makaupo ako ay nilingon ko si Carlos na nakatingin sa aming dalawa, at nakangisi na parang may masamang binabalak. Maya-maya lang ay umupo na siya sa likod nang biglang dumating ang teacher. Jillian, halika na, sabay tayo mag-lunch. Pag-aayaya ni Seth sabay hila sa kamay ko, dahilan para mapatayo ako mula sa upuan. Papalabas na sana kami nang may biglang humila naman sa kabila kong kamay. Bitaw saad ni Seth sa humawak sa isang kamay ko. Bonites, bitawan mo yung kamay ni Jillian, utos ni Seth pero hindi kumibo si Carlos. Nilingon ko siya at blanko lang ang mukha niya, habang nakahawak sa kamay ko, at ang isa pa niyang kamay ay nasa bulsa niya. Ano ba? Di ba sabi ko bitawan mo si Jillian? Sino ka para sundin ako? Tanong ni Carlos na ikinataas ng balahibo ko. At sino ka para hawakan ang kamay ng nililigawan ko? Seth, lalo akong mapapahamak sa'yo. Tinignan ko si Carlos at parang may binulong siya. Nililigawan pala Fine. Lagot ka sakin mamaya, bulong niya sabay bitaw sa kamay ko, at nilagpasan kaming dalawa. Halika na, saad ni Seth at hinela na ako. Uwian na at hindi ko nadatnan si Carlos simula nung lunch break. Papunta na sana ako sa parking lot, para mauna nang umuwi pero may biglang hamarang sakin. Going somewhere baby. Napalunok ako sa sobrang dilim ng aura ni Carlos. Carlos, get in, utos niya at agad akong pumasok sa kotse niya. Maya-maya lang ay nakarating na kami at binuksan niya ang pinto, tsaka ako marahas na hinela papasok sa loob ng bahay. Carlos, nasasaktan ako, naiiyak kong sambit, dahil sobrang higpit ng pagkakahawak niya sa braso. I told you, stay away from him. Mahirap bang intindihin yun Jillian? Mahirap ba Sigaw niya at sinunggaban ako ng halik. Once again, bumabalik na naman ang dating ugali ni Carlos. I can taste blood coming from my lips, because he aggressively biting it. Habang patuloy niya akong hinahalikan, ay pinunit niya ang uniform ko, causing my body to be exposed. Carlos, tama na please, saad ko nang halik-halikan niya ako sa leeg. You're only mine Jillian. Mine only. Sigaw niya at marahas akong hinalikan sa labi. Carlos please. I don't like what you're doing to me. Please stop.
Pagmamakaawa ko, pero hindi siya nakinig at pinunit na rin ang palda ko. Now, I'm only wearing my bra and underwear in front of him. This body is all mine, Jillian. No one will ever see this body except for me. He harshly kissed my whole body, leaving marks everywhere. Hindi ako makalaban dahil hawak-hawak niya ang magkabila kong kamay, habang siya ay nakadagan sakin. Bakit ba ang hirap para sa'yo na sundin ang gusto ko? Sigaw niya sakin, Carlos. Am I not enough? Carlos, please. All I want is for you to stay away from other men's. Carlos. Ganun ba kahirap sundin ako? Carlos, makinig ka. Mahal kita. Sigaw niya na nagpatigil sakin. Jillian, mahal na mahal kita. That's why I'm so jealous to those boys who are approaching you. I can't bear to see you with other men's. Lalo na't masaya ka kapag kasama sila. The happiness that I have never seen when you're with me. Tell me, anong gusto mong gawin ko, para makita ang kasiyahan na pinapakita mo sa ibang lalaki? I want those smiles just for me. I'm sorry for not being able the husband that you had ever dreamed of. I'm just adjusting my life as your husband. I'm sorry if I'm not like those other boys that who can make you smile. I'm sorry for causing all the troubles that had happened to you. I'm sorry for all the scars I had created to you. I'm sorry for everything that I had done for you, not to give those smiles to me. I'm sorry, Jillian. And I love you. After saying those words, he left my room, and I was left there trying to think all of what he said in my brain. I can't believe he is crying in front of me. I can't believe that he can say those words to me. I can't believe he can say those 3 words, 8 letters to me. I'm sorry too, Carlos. And I love you too.